nang sa aming tansay, malapit na kami sa kinapwepistuhan ng aming lukaray, na siguro'y may ilang agwat na lamang ang layo namin doon, ay bigla na lamang kaming nakarinig na sunod-sunod na kahol ng aso. Isa lang ang nasa isip namin noon, may tao sa aming mismong lukaran, dahilan upang mas lalo pa naming pinilisan ang bawat paghakbang ng aming mga paa. Ilang sandali pa'y natatanaw na namin ang loob ng aming lukaran, at ganoon na lamang ang aming pagkagulat, Sir Jess, dahil sa meron kaming nakikitang isang matandang lalaki doon. Puting-puti na ang kanyang may kahabaang puting buhok, maging ang kanyang kilay, bigote at balbas ay kulay puti. Nakasuot ito ng itim na pantalong slacks. May hawak itong isang maputing manok, isang ugis na katulad ng kulay ng kanyang buhok, at sa kanyang tabi ay ang isang asong kulay puti na maya't maya ang ginagawa nitong pagkaul. Samantalang sa kanyang parting likuran ay nakikita namin ang dalawang lalaking sa tingin ko'y kapareho ng aming mga edad. Nakangisi ang matanda sa aming direksyon habang hawak ng kanyang dalawang kamay ang isang tandang, isang panabong, isang manok na purong puti ang kulay, at kung tawagin ay ugis. Teka, anong ginagawa rito ni Tatang Pedro? At kasama niya pa ang kanyang dalawang apong parehong magtatari. Hindi maaari ito. Hindi kaya, mga anak, nakarating na rin sa kanyang pandinig ang tungkol sa ating malagintong panabong. Delikado ito, mga anak. Dalihan nyo. Bilisan pa natin ang ating paglalakad palapit sa kanila. Dinig naming sabi sa amin ni Itay, kung saan ang binabanggit niya ay ang matandang si Lolo Pedro, ang isang sabongerong may nakakatakot na alagang panabong na kulay puti o ugis kung tawagin. Matagal na itong usap-usapan ng lahat ng mga magsasabong, hindi lamang sa aming baryo, ngunit bihira lang itong magsabong o dumalo sa mga sabungan, at pinipili niya ang mga taong gustong makabangga ng kanyang ugis na panabong. Usap-usapan din ang kanyang puting panabong ay isang engkantadong panabong katulad ng aming malaginto. Hindi lamang yon, walang sino man o ni isa man sa mga taong nakakaalam kung saan ito naninirahan. May mga nagsasabing ito'y isang ermitanyo. May mga nagsasabi rin na isa itong engkanto. Higit sa lahat ay maugong ang kanyang pangalang si Lolo Pedro na, at ang kanyang puting panabong ang pinakatanyaga sa lahat ng mga kilalang magsasabong. Idagdag pa ang pulidong kumarga ng taring kanyang dalawang mga apo, at marami na itong pinaluha, pinahiya at pinabagsak ng mga mandirigmang panabong. Sa madaling salita, kinatatakutan ito ng lahat ng mga sabongerong may mutya. Hindi ito pumupusta sa tuwing ilalaban na ang kanyang puting panabong. Masaya na itong makitang lumoy-loy na ang ulo ng manok panabong na makaengkwentro ng kanyang puting panabong, hanggang sa kami ay tuluyan na ngang makalapit sa kanila. Patuloy pa rin sa pagkahol ng agresibo ang kanilang alagang malaki at mataas na puting aso. Tumigil lamang ito, Sir Jess, nang marinig naming sumitsit sa kanya si Lolo Pedro, at doon namin nakita ng malapitan ang kanyang ugis na panabong. Kung si Malaginto o ang aming alagang engkantadong Malaginto ay purong ginto ang balahibo, ganoon din ang balahibo ng ugis ni Lolo Pedro. Puting-puti ito, Sir Jess, at hindi lamang puti, puting-puti na parang ang kanyang balahibo ay ibinabad sa tide. Tayong-tayo ang kanyang palong na merong matingkad na kulay pula. Buhay na buhay ang kanyang mga balahibo, lalo na ang kanyang buntot, at ang kanyang nag-iisang pinakamahabang buntot ay nakaturo o nakapaling sa kaliwa. Kilong-kilo ito, Sir Jess, at kung ito'y ilalaraway, parang ito'y katulad ng hugis ng tari. Bukang-buka ang kanyang katawan, kulay puti ang kanyang kaliskis, at maging ang kanyang tahid. Basta't lahat ng meron ito'y nakakamangha kung titingnan, at bihira talaga o masasabing hindi mo makikita sa mga kulay puting panabong. Magandang araw po, Tatang Pedro. Ang nauutal na pagbati ni Itay sa kanya. Wala na rin kaming sinayang pang pagkakataon pa, dahil
mabilis naming hiningi ang kanang kamay ni Lolo Pedro upang magmano sa kanya, kung saan ayun din ang nakita naming ginawa ng kanyang dalawang apo kay Itay Kano. Nagmano rin ang mga ito kay Itay. Di ba't ikaw si Kano, iho? At ikaw ang nagmamayari o nag-aalaga ng isang malagintong panabong? Tanong niya kay Itay. Opo, Tatang Pedro. Tatang, may nais po sana akong itanong sa inyo. Ang sagot at tanong sa kanya ni Itay. Alam ko na. Alam ko, iho. Kung ano ang ibig mong sabihin at kung ano ang nilalaman ng isip mo ngayon. Oo, tama. Tama ang nasa isip mo, Kano. Gusto ko ring masubukan sa iyong malagintong panabong itong aking manok na ugis. Pero hindi ako nagmamadali dahil alam kong may makakalaban na naman ngayong darating na linggo ang iyong malaginto. Di ba tama ako, iho? Ang sabi sa kanya ni Lolo Pedro habang hawak nito at hinihimas ang balahibo ng kalmadong ugis. Nakita namin at naramdamang nagkulay suka ang hitsura ni Itay at alam naming kinakabahan siya. Hindi niya alam kung papayag ba siya o hindi sa gustong mangyari ni Lolo Pedro. At sa kauna-unahang pagkakataon ay noon lamang namin siya nakitang nagkakaganoon. Huwag kang matakot, iho. Kung talagang malaki ang tiwala mo sa inyong kaibigang si Malaginto, ay kahit sino pa ang humamon sa iyo na ibangga siya sa kanilang panabong, ay hinding-hindi ka magdadalawang isip na pumayag. Ang sabi pang muli kay Itay ni Lolo Pedro, dahilan upang mas lalo pa kaming nagtaka sa kung papaanong nalaman niyang isang kaibigan ang turing namin sa aming Malaginto at iisa lang ang nilalaman ng aming isip noon. Marahil ay totoo nga siguro ang mga usap-usapang hindi ito tao na katulad natin, kundi isang ermitanyo o di kaya'y isang engkantado. Paano, iyo? Pumapayag ka na ba? Hindi pa rin nakasagot sa kanya si Itay at nananatili pa rin itong tahimik at nakatingin lang sa panabong na ugis. Nang walang ano-ano'y bigla na lamang umihip. Ang may saktong lakas na hangin sa paligid, nagliparan palayo sa aming lukaran ang mga tuyong dahon. Hindi lamang yon, may paunti-unti kaming nalalanghap. Nakakaibang bangong hatid sa paligid ang hangin na yon. Ang pabangong nagmumula sa matandang punong nara na nasa mismong tapat ng aming bukal. Kasabay naman nooy ay ang pagtilaok at naging alerto sa paligid ang nooy kasalukuyang hawak na ugis ni Lolo Pedro at ang sunod-sunod na pagkahol ng kanilang kasamang may taling puting aso. Pumayag ka, kaibigan, sa nais niyang mangyari. Ang dinig ni Itay na pabulong na pagkakasabi sa kanya ng misteryosong boses at pagkatapos nooy tuluyan na nga bumalik sa normal ang klima ng paligid na wala ang hanging bigla na lamang na sumulpot. Sige po, Tatang Pedro. Pumapayag na po ako sa nais niyong mangyari. Pero hindi po ngayong darating na linggo o sa susunod na linggo, kundi sa darating pong ikatlong linggo. Sa araw pong yon ay magkita na lamang po tayo sa aming mismong sabungan. Sagot sa kanya ni Itay sa magalang at maayos na pananalita. Ganyan nga, iho. Wag na wag kang tatanggi sa kung sino man ang humamon sa inyong mga sabongero. Wag kang matakot sa kanila. Gaano man kalakas ang kanilang kargadang mutya, kahit pa'y mutya ng kamatayan ang ikarga nila sa kanilang panabong. Dahil pag ikaw ay natakot at tinanggihan mo sila, isa lang ang ibig sabihin yan. Wala kang salig sa imong panabong o wala kang tiwala sa inyong panabong. Paano, iyo? Magkita na lamang tayo sa araw na yon. Pasensya na kung sinurpresa ka namin dito.
at naabala kita ng mga ilang minuto. Sabi ni Lolo Pedro kay Itay. Wala pong anuman yon, Tatang Pedro. Salamat din po sa mga mahahalagang payong sinabi niyo sa akin. Sagot sa kanya ni Itay at pagkatapos ay tumalikod na ang mga ito. Itay, hindi po ba kayo natatakot o nag-aalala para sa ating malaginto? Baka po kasi. Ang tanong ko noon kay Itay. Hindi natin maiiwasan yun, anak Fidel. Ang mag-alala para sa ating malagintong panabong. Pero tama siya kanina sa mga sinabi niya. Kinakailangan nating magtiwala at ipakita kay Malaginto na malaki ang ating tiwala at pag-asang siya ang totoong hari ng sabungan. Ang sagot ni Itay. At pagkatapos ay nagsimula na kaming maghanda ng aming mga sarili upang magsimula ng magpagulong ng mga kinawit ni Itay na mga bunga ng mga niyog upang gawing kopra. Hindi ko na po pahahabain pa, Sir Jess, ang eksplanasyon. Baka po kasi magalit na naman ang ibang mga nakikinig at mahilig po muna ng pagkakamali ng isang tao. Kung sa bagay, hindi naman masama yun. Pero ang masamay, binibigyan nila ng maling kahulugan. Sinasabi nilang hindi ka panipaniwala ang mga kwento dito sa inyo pong channel. Siyempre naman, tayo po ay nasa mundo ng misteryo at kababalaghan. Kaya naman, normal na tungkol sa mga hindi ka panipaniwalang mga pangyayari ang atin pong mapapakinggan dito. Pasensya na po, mga mahal kong kamundo. Balik na po tayo sa ating istorya. Inipon namin ang mga nakakalat na mga niyog at dinadala sa aming lukaran. Anak, labas mo na sa loob bayong iyong panabong. Pakita mo na yan kay Kano. Ang sabi ni Mr. Choi sa kanyang unika ihang, si Ma'am Ching. Nang kami ay nasa labas na ng aming mismong sabungan at araw na ng linggo, ang nakatakdang araw ng bakbakan ni Malaginto at ng nasabing panabong ni Ma'am Ching. Siksika na naman sa labas ng sabungan at maingay na ang bulong-bulungan. Nakasombrerong itim itong si Ma'am Ching at nakasuot ng puting t-shirt kung saan ay hapit na hapit yon sa kanyang katawan. Bukol na bukol ang kanyang dalawang malulusog na dibdib. Talaga namang malakukakula ang kanyang katawan. At aminado ako ng mga panahong iyon na parang sumasapi na sa aking pagkatao ang pagiging manyakol. Ang pagiging manyakol ni Uncle Igol. Ganoon pa may pilit kong nilalabanan yun, Sir Jess. Dahil syempre, mali yun, Sir Jess. Hindi lang talaga maiiwasang humanga ako sa kanyang taglay na kagandahan. At pansin kong ang iba sa mga manyakol sa labas ng sabungan ay nasa direksyon ni Ma'am Ching. Nakatuon ang kanilang paningin. Nagmistula na itong isang napakabango at napakaganda at nag-iisang bulaklak sa parang dahil siya lang ang namumukod tanging babae sa aming mismong sabungan ng mga araw na yon. Inilabas na nga nito sa loob ng kanyang bayong ang isang panabong at lumantad sa aming lahat ang isang pambihira at kakaibang panabong. Isa itong gininto ang panabong na walang pagkakaiba sa tindig, postura at balahibo ng aming Malaginto. Ang kaibahan lamang, Sir Jess, ay medyo maliit lamang ito. Punggok ito, Sir Jess. At parang isa yata itong Chinese chicken, ngunit malaki lamang ito ng kaunti sa isang Chinese chicken. Nako, wala nang binatbat yan! Yang panabong na yan! Ha! Ang pasigaw na sabi ng ilan sa mga taong naroon sa labas ng sabungan. Hindi yun nagustuhan ng amang si Mr. Choi kung kaya't, Sino sabi? Sino sabi? Animal ka! Animal kayo! Kayo wag sabi ganyan! Maya kita nyo paano ito laban! Kayo wala kwenta tao! Ang pasigaw at pagalit na pagkakasabi nito habang hinahagilap nito kung nasaan ang kinaroroonan ng taong nagsabing yon tungkol sa kanilang panabong. Pinapasok na nga sila sa loob ng sabungan ng sentensyador at ng Kristo
upang tarian na ang kanilang mga panabong, si Mr. Choi kasama ang kanyang uni kaihang si Ma'am Ching at ang kanilang kasamang magtatari at si Itay Kano, dala si Malaginto at ang magtataring at ang aming magtataring si Mang Iko. Muling naging abala ang tingmagkabilang panig sa pagkarga ng tari sa bawat panabong na kanilang dala sa loob ng sabungan. Ganoon din ang ginawa ng Sintensyador at Kristo ng sabungan. Abalang-abala ang mga ito sa pagkulikta ng mga perang pusta. Kakarampot lang ang pusta para sa ginintoang panabong nila Mr. Choi dahil sa kasalukuyan na nga noong maririnig sa labas ng sabungan ang mga halakhakan at samot-saring pagpupula at pang-iinsulto sa mag-amang Chinese, lalo na nga sa kanilang panabong, dahilan upang kinumpleto o pinunan ng amang si Mr. Choi ang kulang na pusta ng kanilang panabong. Matuloy lang ang laban at maibigay lang ang kasiyahan at hilig ng kanyang anak. Ikinasa na nga ang magaganap na salpukan ng dalawang panabong. Pinagharap na nga si Ma'am Ching at si Itay Kano sa gitnang bahagi ng sabungan. Dala ang parehong may kargang taring panabong. Si Malaginto laban sa isang ginintoang panabong ng mag-amang Inchik. Kayo, wag kurap kayo! Lahat tingin! Paano paktay? Malaginto, panabong Kano! Ang mautal-utal. Utal naman talaga itong si Mr. Choi at mas lalo pa itong nautal sa tindi ng pinaghalong emosyong, galit at inis. Nang banggitin niya ng pasigaw ang mga katagang yon, magkasabay na nga nilang pinagharap ang dalawang panabong matapos ng mga itong tumuka sa isa't isa at maalisan ng mga kaluban at sa kanila ito magkasabay na binitawan. Pinigwasan kaagad ng pulido, napakalakas at mabilis na pagpalo ng ginintoang punggok nila Mr. Choi ang aming Malaginto. Sa lakas nooy, nagawa niyang patalsikin si Malaginto palayo sa kanya. Gumuhit pa ang mga kuko ni Malaginto sa lupang sahig ng sabungan. Hindi pa man tuluyang napapasandal si Malaginto sa gilid o harang ng sabungay. Naku po, nariyan na ulit ang ginintoang panabong. Napakabilis ng kilos nito. Papalapit na ito kay Malaginto at makikita na itong nakaangat na ang kanyang paang may kargang taring. Mahaba pa sa kanyang paa. Binigwasan niya ng solido at malakas na tatlong sunod-sunod na pagpalo sa katawan si Malaginto. Ngunit nauwi lamang sa wala ang lahat at nasayang lang ang kanyang bilis at lakas dahil hindi bumaon kay Malaginto ang kanyang kargang tari. Tumulas yun sa balahibo ni Malaginto. Manghang-mangha ang lahat sa kakaibang bilis at lakas ng naturang gininto ang punggok na panabong nila Mr. Choi. Hindi ito totoo, anak teteng. Bakit hindi baon karga tari ating panabong sa katawan Malaginto? Mangha at nagtatakang pagkakasabi ni Mr. Choi sa kanyang katabing isang magtatari. Panaag naman ng matinding pagtataka ang maamong hitsura ng aking minamahal na si Ma'am Ching. Kakaiba Sir Jess ang kanyang hitsura kung magulat at magtaka dahil sa tingin ko mas lalo pa itong gumaganda sa aking paningin. Hindi gumaganti si Malaginto sa kanya. Sa halip, panay atras at ilag lamang ito sa bawat mga mabibilis at malalakas na pag-atake sa kanya ng punggok na isang Malaginto na parang nagdadalawang isip itong digwasan o paluin ang katunggaling punggok na kung siya'y ilalaraw ay para siyang naaawa sa naturang panabong. Ngunit silang dalawa ay nasa labanan at pareho silang may kargang tari at hindi pwedeng walang manalo sa kanila. Nakita naming pinalo ng malakas ni Malaginto ang punggok na katunggaling panabong. Pinalo niya ito hindi gamit ang kanyang paang may kargang tari, kundi gamit lamang ang kanyang kaliwang pakpak na merong nakausling gintong tahid. At sa bigat at lakas ng kanyang mga malulusog na mga balahibo sa kanyang kaliwang pakpak ay nakita naming lahat kung papaanong tumarsik at nagpagiwang-gewang sa ere palayo kay Malaginto ang ginintoang punggok. Bigla na lamang itong lumagapak sa lupa nang siya'y bumagsak. Ngunit hindi man lang ito hinihingal. Bumangon ito at tumayo
at muling bumuelo. Papalapit kay Malaginto at doon ay nakita kong napakunot ng noo. Itong si Ma'am Ching na parang nagkaroon ito ng hinalang. May ikinargang turok. Ang kanyang ama sa kanyang alagang gininto ang panabong. Papalapit na ang kanyang panabong sa nooy. Nakaabang lang sa gilid ng ruwedang si Malaginto nang biglang tumalon ng mataas si Malaginto at pumailalim sa kanya ang katunggaling panabong. Ilang sandali pa'y kanyang pinitik ng palo sa kanyang parting pawitan. Tinastas ng kanyang kargang tari ang laman ng gininto ang punggok, dahilan upang pagbagsak nito sa lupang siyang sahig ng sabungay, siya namang paglaglagan ng kanyang mga bituka nang hihina na ito. Ngunit ayaw pa ring sumuko. Pumustura pa itong parang papasugod na muli sa aming Malaginto. Pagkatapos ay tumalon na ito at binalak nitong ikampay sana sa ere ang kanyang dalawang pakpak. Ngunit nabigo na ito, Sir Jess, dahil bigla na lamang itong nahulog sa sahig ng sabungan at nangisay-ngisay. At may kakaiba itong likidong inilalabas sa kanyang tuka na nooy mayat maya na ang buka ng kanyang tuka. Ang kanyang dugong lumalabas sa kanyang nakabukang tuka ay merong halong bumubulang kulay puti. Marahil ayun na ang biniling mamahaling turok galing sa ibang bansa ng amang bundat na si Mr. Choi. Panalong muli si Malaginto. Iniangat na nga ng sentensyador ng sabungan ang aming alagang si Malaginto at kanyang ipinagsigawan sa lahat na panalo. Panalo ang aming alagang si Malaginto. Ilang sandali pa'y nakita kong walang tigil ang ginagawang paglingalinga ni Itay sa paligid o sa labas ng sabungan na para bang meron siyang kilalang taong hinahanap sa paligid ng sabungan. Panaag sa kanyang hitsura ang matinding pagtataka. Wasak na ang katawan nang nooy wala ng buhay. Napanabong na isang gininto ang punggok. At kagaya ng inaasahan, dismayado ang mag-amang inchik. Nakita ko pang parang naiiyak na ang dalagang si Ma'am Ching habang kanyang sinusuri ang katawan ng kanyang panabong, samantalang kagaya ng kinaugalian nitong si Itay Kano ay lumabas din kaagad sila ni Mang Iko sa nasabing sabungan at lumapit sila sa aming grupo. Dala ang aming panabong na si Malaginto at itong si Mang Oktabo ang palaging kumokolekta ng aming mga perang napanalunan. Ano pong ginawa mo sa aking alagang panabong? Papa, alam kong may ginawa ka sa kanya dahil nagbago ang kanyang laro. Ang medyo naiinis ng pagkakatanong ni Ma'am Ching sa kanyang amang si Mr. Choi. Anak, bakit tanong mo yan? Ako wala gawa manok mo. Ikaw sunod ko. Sagot naman sa kanya ng amang si Mr. Choi. Papa, hindi po ganoon makipaglaro ang aking panabong. Hindi ito basta-basta umaatake ng hindi niya pinag-iisipan. Maingat ito sa bawat pagkilos niya. Pero kanina, nagbago na ang lahat. At hindi ko inaasahang ganoon na siya makipaglaro. Agresibo ito at parang walang kontrol sa kanyang sarili. At nawala na sa kanya ang kanyang ugaling nooy. Pinakikiramdaman niya at binabasa ang bawat pag-ataking gagawin ng kanyang kalabang panabong. Papa, sabihin niyo po sa akin ng totoo. Wika pang muli sa kanya ni Ma'am Ching, dahilan upang mapabuntong hininga itong kanyang amang si Mr. Choi. Sabay wikang, anak, ako hingi pasensya sa'yo. Anak, ako turok iyo panabong. Akala ko mananalo siya pero ako mali dahil lalo lang siyang napahamak. Sorry anak. Pagkatapos niyang sabihin yon sa kanyang anak ay doon na nagsimulang pumatak ang mga namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Mayat maya na ang paghingi ng patawad sa kanya ng kanyang amang si Mr. Choi hanggang sa nakita namin silang
Papalapit na sa aming kinaroroonan. Dala nila ang nakaluyloy na ang ulo at wala ng buhay na gininto ang panabong. Kano ako hingi sorry sa'yo at sa iyong panabong na malaginto ang totoong hari ng sabungan. Kano aking minaliit kakayanan ng iyong malaginto. Ako din amin, akin turok panabong anak ko. Asa ako, kanya matatalo panabong mo. Ang dinig naming lahat na pagkakasabi ni Mr. Choi kay Itay Kano pagkatapos ay nakipagkamay ang mag-amang inchik kay Itay Kano bilang simbolo na maayos nilang tinatanggap ang pagkatalo ng kanilang panabong. Maraming salamat po, Mr. Choi. Lalo na nga sa magandang labang ipinamalas ng inyong panabong. Iha, umaasa po ako, Mr. Choi, na sana po ay magkaroon pa po tayo ng pagkakataon na muli pang magkaharap ang ating mga panabong. Salamat po muli sa inyong dalawa, Mr. Choi. Sa sinabing yun ni Itay sa kanilang mag-amay, nakita naming bahagyang umaliwalas ang kanilang mga hitsura. Natuwa silang dalawa sa kagandahang loob at kabaitang ipinakita sa kanila ni Itay na kahit pa may ginawa itong si Mr. Choi na pandaraya sa kanilang panabong, maipanalo lang ang laban ng kanilang punggok na gininto ang panabong. Ako tuwa, Kano. Ako nagkamali. Ako tanim galit sama loob sa'yo dahil iyo ako tinanggihan na bilhin ko malaginto mo. Tapos akin paturok panabong anak ko para sana pahiya ka at ang panabong mo. Pero ikaw hindi galit sa akin, Kano. Ikaw isa mabuting tao. Salamat sa'yo, Kano. Ang mangyak-ngyak na pagkakasabi at papuri kay Itay Kano nitong si Mr. Choi pagkatapos ay marahan na nga nilang iniabot ng maingat kay Itay Kano ang bihag na panabong na isang malagintong punggok. Kinuha kaagad yon nitong si Mang Octavo sa kamay ng dalaga. Natuwa naman si Mang Octavo dahil meron na naman silang maipupulutan. Kaya lamang Sir Jess ay parang kulang ang sayang nakikita ko sa kanyang hitsura dahil Parang Kano. Parang kakaunti lang ata ang makukuha nating karne sa bihag na ito. Ang liit-liit kasi ng kanyang katawan, no? ang wika ni Mang Octavo dahilan upang magkatitigan sila Itay Kano, Mang Tonyo at iba pang mga kaibigan na Itay. Kasama na nga doon si Lolo Berhil. Pagkatapos ay nagtawanan ang mga ito dahil sa mga sinabing yon ni Mang Octavo kay Itay. Nakitawa na rin sa amin ang mag-amang inchik at ang kanilang magtatari. Pagkatapos ay nagpaalam na ang mga itong babalik na sila sa aming mismong bayan. Naging talo man sila sa perang pusta at maging sa kanilang panabong. Subalit para sa kanila panalo pa rin sila dahil sa isang mabuting tao at isang tanyag ang nakabangga ng kanilang panabong at para sa kanilang dalawa isang malaking karangalan yun sa kanila. Muli na naman silang nagkaharap-harap sa inuman. Kasamang muli ang tatlong sila Mang Tonyo kung saan ay talaga namang napakabait nitong si Inay Estela dahil sa ipinaghanda na niya ng maipupulutan ang tatlong sinamang Tonyo at makikita ng katabi ng mangkok na nasa mesa at may lamang inadobo at ginataang bihag ay meron pang ipinatong si Inay na dalawang malalaking binayat at kanyang ginawang sinigang na puting isda. Umuusok pa yun Sir Jess at halatang bagong luto pa yun. Tuwang-tuwa na naman silang lahat at ang kanilang inumay na uwi na naman sa kwentuhan hanggang sa Nga pala kaibigan Kano, kanina habang nagbabakbakan si Malaginto at ang punggok na panabong nila Mr. Choi ay nakita namin tatlo nila Alfredo at Eliazar, si Tatang Pedro at kasama niya ang kanyang dalawang apong parehong magtatari na sina Zacarias at Ezekiel. Ang wika nitong si Mang Tonyo kay Itay kung saan ay nagulat doon sina Mang Octavo, Mang Iko, Mang Rudy, Lolo Berhel, lalong-lalo na nga si Itay
nang marinig nila ang pangalan ni Tatang Pedro. Nakita niyo rin pala sila, kaibigang Tonyo. Ang totoo ay nakita ko din sila kanina. Kaya lang ay nang muli kong ibinaling sa kanila ang aking paningin, ay bigla na lamang silang nawala. Ang sagot sa kanya ni Itay. Paring Kano, hindi kaya? Hindi na maituloy na dapat sana'y sasabihin nitong si Mang Rudy dahil Oo, paring Rudy. Mga pare, ang pinakang tanyag na sabongero sa lahat ng mga magsasabong na si Tatang Pedro at ang kanyang panabong ang susunod na makakabangga ng ating Malaginto. Pero hindi ngayong darating na linggo, kundi sa susunod pang linggo mga pare. Dahil sa ngayong darating na linggo mga pare ay ipapasyal ko muna sa bayan ang aking pamilya. Ibibili ko na rin sila ng kanilang mga pangangailangan. Nga pala paring Octavo, paring Clarito, may gusto sana akong hinging pabor sa inyong dalawa. ang wika ni Itay sa kanilang inuman. Ano yan paring Kano, sabihin mo lang at kami ay nakahandang pagbigyan ka. Sagot sa kanya ni Mang Octavo at doon ay sinabi na nga ni Itay sa kanilang dalawa na pansamantalang silang dalawa na muna ang magbabantay sa aming Malaginto at iba pang mga alagang panabong sa darating na linggo habang kami ay nasa aming mismong bayan. At walang pagdadalawang isip namang pumayag ang mga ito at natuwa pa ang dalawa nang sabihin yon ni Itay Kano sa kanila. Paring Kano, hindi ka ba nag-aalala para sa magaganap na salpukan ng ugis ni Tatang Pedro? Kasi pare, wala pa na isang nakakatalo sa kanyang ugis. Usap-usapan ding isang inkantado ang kanyang panabong na yon. Paring Kano, hindi naman sa minamaliit ko ang kakayahan ng ating Malaginto, pero nakakatakot talaga ang manok na yon ni Tatang Pedro. Dinig kong sabi ni Mang Rudy na parang bahagyang nawala ang kanyang solidong kumpiyansa sa aming Malaginto na siya namang sinundan kaagad nitong si Mang Iko. Bukod pa doon paring Kano, magagaan din magkarga ng pulidong tari ang dalawang mga magtataring mga binatang apo niya. Kung kaya't paring Kano, aminado ako sa aking sariling nakakaramdam rin ako ngayon ng kaba. Ang sabi ni Mang Iko, ngunit sinagot sila ni Itay at kanyang sinabi sa kanilang, Kagaya niyong dalawa mga pare. Yan din ang sinasabi ng isip ko noong una. Pero higit na mas malaki ang tiwala ko kay Malaginto. Dahil mga pare, alam kong hindi niya tayo bibiguin. Sagot ni Itay sa kanilang dalawa. Tamang lahat ang mga sinabi ni Kano. Gaano man katanyag ang may-ari ng panabong na makakabangga ng ating Malaginto at gaano man kagaling magkarga ng tari ang kanilang magtatari kung mananatiling iisa lang ang laman ng ating isip, at yun ay ang magtiwala tayo kay Kano at sa kanyang panabong na isang Malaginto. Dahil sa ako ngayon pa lang ay sinisiguro kong panalo na ang ating alagang si Malaginto laban sa ugis ni Pedro. Bigla ang sabi naman ni Lolo Birhil kung saan ay nabuhayang muli ng loob at nagtiwalang muli ang dalawang sina Mang Rudy at Mang Iko sa ating alagang bidang si Malaginto at maging silang lahat. Hindi biro ang makakabangga ni Malaginto, kaibigang Kano. Pero sa tingin ko, kaibigang Kano, ayos, kayang-kaya ni Malagintong makipagsabayan sa ugis ni Tatang Pedro. Sa tingin niyo mga boss, ilang halaga ng piso ang itataya niyong dalawa para sa ating Malaginto? Ang tanong pa ni Mang Tonyo sa dalawang katabing sina Mang Alfredo at Mang Eliezar. Kagaya ng mga nauna, tataasan ko pa ang perang aking ipupusta para sa ating Malagintong panabong. Di ba, paring Eliezar? Ang sagot naman ni Mang Alfredo kay Mang Tonyo. Sabay lingon niya sa kanyang katabing hindi na mahitsurahan dahil katatapos lamang nitong tumungga ng tubang nasa baso ng Nescafe. Ako rin. Ganoon din kaibigang Kano ang gagawin ko. Ganoon kalaki ang aming tiwala sa inyong Malaginto. Ang sagot nito sa harapan ng kanilang inuman. Nagsimula at natapos ang kanilang inumang punong-puno ng mga
masasayang kwentuhan kahit pa hindi basta-basta ang panabong na ugis na makakabangga ng aming malaginto. At habang kaming lahat nila Itay ay nasa bayan at nagliliwaliw, nagkakasiyahan, ay nasa aming tahanan naman sa loob at gilid ng aming bakod sina Mang Clarito at Mang Octavo. Meron silang tinutunggang tuba. Maayos nilang dalawang ginampanang mabuti na bantayan ang aming mga panabong. Umain kami nila Itay sa isang sikat na kainan sa aming bayan noon. Noong mga panahong yon, pagkatapos ay ipinasyal niya kami sa plaza. Ibinili ng mga kagamitang kailangan namin sa pag-aaral, mga bagong kasuotan. Ganoon din si Inay. Ramdam ko, Sir Jess, at naming lahat kung papaanong hindi nagbago itong si Itay Cano sa kabila ng kanyang pagiging isang tanyaga o sikat na magsasabong sa aming bayan noon. Hindi ito nagbago sa amin. Sa halip ay mas lalo pa niyang ipinakita sa amin. Ipinaramdam niya sa aming totoong mahal niya si Inay Estela. At kami, na anak ni Inay, sa naunang lalaking kanyang minahal. Ganoon po, Sir Jess, si Itay Cano. Ni minsan, magmula nang magsama sila ni Inay at amin siyang makasama, ay kailan may hindi sila nag-away ni Inay. Kanilang nire-respeto kung ano ang ayaw at gusto ng bawat isa sa kanila. At ni minsan ay hindi namin narinig na tumaas ang kanyang boses kay Inay. Binusog niya kami ng totoong pagmamahal at mga pangaral. Pinatunayan ni Itay Cano ang mga kataga o kasabihang, Mga anak, ang pagmamahal sa isang tao ay kahit kanino pwede mong ipagkaloob. Kadugo mo man o hindi, mahalin natin ang mga taong karapat-dapat na mahalin. Mga anak, huwag kayong magtatanim ng sama ng loob, galit at poot sa inyong kapwa. Dapat ay marunong tayong magpatawad sa mga taong kahit pa sobra-sobra na ang kanyang ginawang pang-aabuso sa atin. Mga anak, maging mapagpatawad tayo. Maging mapagpatawad tayo, mga anak. Nang marinig naming sinabi yon sa amin ni Itay Cano, ay otomatikong bigla na lamang na pumasok sa isip ko si Itay Tinoy. Kumusta na kaya si Itay? Ang totoo po niyan, Sir Jess, ay nasasabik na akong makita at mayakap si Itay. At alam kong yun din ang laman ng puso't isipan ng aking dalawang mga kapatid. Nasa ganoon akong mga isipin habang kaming lahat ay nasa plaza at meron kaming kinakaing mga binili ni Itay sa isang tindahang malapit sa aming kinauupuan. Nang bigla na lamang sa di kalayuan sa aming kinaroroonan ay aksidenteng nahagip ng aking mga mata ang isang lalaking maedad, isang lalaking matangkad, ngunit payat-payatin lamang ito. Mahaba ang kanyang maduming buhok, amusin o sa madaling salita isa itong taong pulubi o taong grasa kung siya'y ilalarawan. Punit-punit na ang kanyang suot na damit, maging ang kanyang short. Hindi ko ito masyadong makilala, Sir Jess, dahil sa bahagyang natatakpan ng kanyang maduming kulot-kuluting buhok, ang kanyang maduming hitsura, at talagang masasabi kong wala ito sa kanyang sariling katinuan. Nakita ko itong pilit na humihingi ng pagkain sa isang tindahang nasa gilid ng daan, ngunit ipinagtabuyan siya ng may-ari ng tindahan at pansin ko pang kanyang minumura ang nasabing pulubing mama. Nakita ko rin dinuraan niya ng mayapot na laway sa mismong mukha ang naturang pulubing yon. Aminado ako, Sir Jess, naawa ako sa mamang yon at hindi ko alam kung bakit bigla na lamang kumabog ng malakas ang aking dibdib ng mga sandaling yon. Isa lang ang nooy paulit-ulit na laman at salitang pumapasok sa aking isip. Ang mga salita o mga katanungang, sino kaya ang pulubing mamang yon? At bakit ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya na para bang kilalang-kilala ko ito? Akma ko na sanang sasabihin kina Itay Cano at kay Inay Estela ang tungkol sa mamang pulubing yon upang sana'y mabigyan man lang namin ng pagkain. Subalit nang muli kong ibinaling ang aking paningin sa kanya, bigla na lamang itong nawala sa mismong tapat ng tindahan. Makailang beses ko pang iginala sa paligid ang aking paningin. Ngunit
Nabigo akong makita pa siyang muli doon. At nang kaming lahat ay pauwi na sa aming baryo at ganap ng mag-aalas 3 ng hapon noon, sakay kami noon ng aming pag-aaring bangkang dimotor, ay nakita kong masayang masaya ang mga hitsura nila inay at itay, at lalong-lalo na nga Sir Jess, ang aking dalawang kapatid. Ngunit ako noon Sir Jess, masaya siyempre. Ang kaso, habang nakikita kong tumatakbo ang aming bangkang sinasakyan sa malalim at malawak na karagatan, ay hindi pa rin talaga mawala-wala sa aking isipan ang tungkol sa kaawa-awang mamang pulubing yon na para bang pilit itong sumisiksik sa aking isipan. Pakiramdam ko bahagi siya ng aming buhay, lalo na nga kay Inay Estela. Anak Fidel, ayos ka lamang ba anak? Ba't parang napapansin kong kanina ka pang tahimik anak? Masama ba anak ang iyong pakiramdam? Sabihin mo anak Fidel, nang maagapan agad natin ang gamot anak. Ang may pag-aalalang sabi at tanong sa akin ni Itay Kano habang nagmamaneho ito ng aming bangkang dimotor. Ayos lamang po ako Itay. Katunayan po Itay, sa sobrang saya ko po ngayong araw na ito, ay wala na po akong masasabi pa Itay. Maraming salamat po sa inyo Itay. Hindi ka po Itay nagbago kahit kailan. Ang maimosyong pagkakasabi o pagkakasagot ko sa kay Itay Kano, sumagot naman si Itay at sinabing, Mga anak, lalo na nga sa iyo Fidel, ginagawa ko ang mga bagay na ito dahil sa totoong mahal ko kayong lahat at wala akong itinatangi sa inyong tatlong magkakapatid. Mabubuti kayong mga bata, kaya naman ay nararapat lang na kayo ay mahalin din. Inaamin ko po sa inyo Sir Jess, Nang mga tagpong iyon ay ramdam namin ang pagmamahal na sinasabi ni Itay Kano. sa aming lahat. Umiyak kaming magkakapatid dahil sa sobrang tuwa at sayang nooy aming nararamdaman, at nakita pa namin niyakap siya ni Inay Estela ng mahigpit at sinabing, Kano, maraming salamat sa iyo sa totoong pagmamahal na ipinakikita mo at ipinaparamdam sa aking mga anak. Lalong-lalo na nga sa akin, Kano. Ang sabi sa kanya ni Inay, Estela, yan lang ang kayamanang meron ako. Hanggat ako'y nabubuhay, ay hindi ko hahayaang maghirap kayo o tayong lahat. Nangako ako sa inyo noon, di ba? Kaya, yan ang dapat kong gawin. Ang dinig naming lahat na sagot ni Itay kay Inay. Maayos at ligtas kaming nakarating sa aming baryo at sa aming mismong tahanan. Pinasalubungan pa ni Itay ng medyo mamahaling alak na nasa bote ang kanyang dalawang kaibigang sina Mang Octavo at Mang Clarito, kung saan ay makikita na ang dalawang pareho ng nakaluloy na ang ulo sa misang nasa kanilang harapan. Balina ang mga tuka ng mga ito. Paano ba naman kasi Sir Jess, kanilang binakbakan ang tubang bahalina at hinaluan pa nila ng isang alak na nasa bote na kung tawagin ay anisado. Marahil po Sir Jess ay alam na alam po ng ibang mga nakikinig sa inyong channel kung ano ang anisadong alak na nasa bote. Alam po ito ng ibang probinsyanong nakikinig sa inyong channel ngayon. Masaya at pasuray-suray nilang tinanggap ang pasalubong na Itay na alak sa kanila at nagwika pang, Paring Kano, Maring Estela, kayo'y nag-abala pa na bumili ng medyo branded na alak na ito. Salamat talaga, Paring Kano, Maring Estela. Ano, Paring Clarito, kaya mo pa ba? Inumin kaya natin itong pasalubong na alak ni Paring Kano? Ang wika at tanong ni Mang Octavo sa kanyang lulugulugong parang hikain na si Mang Clarito. Nako, Paring Octavo, iiwan na lang natin yan dito kina Paring Kano. Medyo marami-rami rin yan. At mataas pa. At mataas pa ang buting yan. Hindi natin kayang patumbahin yan, pare. Kung tayong dalawa lang. At nasisiguro kong iba ang tapang yan kung ikukumpara sa bahali ng tuba ni Tatang Bido. Ang sagot naman ni Mang Clarito sa kanya, Tangi, ha? Parang Clarito, ano ba ito? Lasing ka na ba?
parang Larito. Nakakahiya ka naman. Kinaparing ka naman at Maring Estela. Sinong Tatang Bedo? Ha? Sinong Tatang Bedo, ha? Baka Tatang Badong, ha? Ang pabirong pagkakasabi naman ni Mang Octavo kay Mang Clarito. Dahil doon ay nagtawanan kaming lahat. Pagkatapos noy, nagpaalam na ang dalawa sa amin at nagpasalamat naman sa kanila si Itay. Nga pala, parang kano, iyang alak na binili mo. Pare, dyan na lang muna yan sa inyo at ipaparis natin yan sa magiging bihag na naman. 5 na ginto, pare. Pahabol pa ng pasinok-sinok na si Mang Octavo kay Itay Kano. Sumang-ayon naman sa kanya si Itay at magkaakbayan pa ang mga itong tumalikod at naglakad palayo sa aming bakuran. Ilang araw ang lumipas, Sir Jess, kung saan ay naging normal na muli sa aming mga buhay ang bawat mga lumipas na mga araw. Nakapokus kaming muli sa aming mga pang-araw-araw na mga gawain, sa aming mga alagang mga panabong. Ngunit isang araw noon, Sir Jess, ay may napansin akong mga kakaiba sa aming mga panabong. Napansin ko yun, Sir Jess, noong ako ang nakatukang magpakain at magpainom sa aming mga alagang panabong. Kabilang na nga doon ay ang aming alagang si Malaginto. Dahil sa ang ilan sa aming mga sasabunging mga manok panabong ay merong mga bulutong, hindi lamang sa kanilang hitsura kundi maging sa kanilang mga katawan. Mga bukol na ang laman ay mga tubig. At alam kong kinakati ang mga ito. Mabilis ko namang sinuri ang iba pa naming mga nakataling mga panabong, ang aming bulig, talisayin, panoksukan, at ganoon na lamang ang aking gulat dahil halos lahat sila ay merong mga bulutong sa kanilang mga katawan at parang sila ay kinakati. Hindi sila mapakali, Sir Jess, at parang nanghihina ang mga ito. Mabilis na tinahak ng aking mga paa yung isa pa naming panabong na isang dalusaping yellow-legged at nang makita ko ito'y nakalublob na lamang ito sa lupa. Hindi ito gumagalaw. Nanghihina at parang malapit ng mamatay. Kinabahan ako noon, Sir Jess, kung kaya't tinawag ko ang aking 2 kapatid at inutusan ko silang pumuntang bundok kung saan ay naroon si Itay at Inay upang maipagbigay alam kaagad kay Itay ang tungkol sa mga sakit o bulutong ng aming mga panabong habang pinupunteriya na ng aking 2 paa ang kulungan kung saan ay naroon si Malaginto. Sinilip ko ito sa mga siwang ng kawayang nagsisilbing dingding ng kanyang kulungan. Wala itong sakit. Kalmado lamang ito at normal na nakikipagtitigan sa akin ng makahulugan. Nilagyan ko agad ng palay at mais ang kanyang pakainan at pagkatapos ay nilagyan ko ng tubig ang kanyang iniinuman. Ang tubig, Sir Jess, na galing sa bukal na aming pinuha doon at aming inilagay sa buting plastik. Matamlay talaga at parang kinakati ang iba naming mga panabong. Nakaramdam na ako ng awa sa kanila. Habang isa-isa ko silang tinitingnan, ilang sandali pa'y dumating na rin sina Itay. Sinuri kaagad na Itay isa-isa ang aming mga panabong. Anak, Fidel, isa itong sakit ng mga panabong o kahit na anong mga manok. Nangyayari na ito noon, anak, at bihira lang ang nakakaligtas sa mga manok na tinamaan ito, lalong-lalo na nga kung malala na ang bulutong sa kanyang mga katawan. Nakagaya na lamang nitong nakakaawa itong ating dalusaping ito. Mukhang napuruhan ito, mga anak. Ang sabi ni Itay. Nagtangka pa sanang turukan ni Itay ng gamot isa-isa lahat ng aming mga panabong gamit ang mamahaling gamot na pampalakas ng kanilang katawan o ng kanilang stamina. Inihanda na ng aking mga kapatid at kanilang ipinatong sa mesa ang mga hiringgilyang binabad muna ni Itay sa mainit na tubig upang matanggal ang mga bakterya noon. Maging ang mga maliliit na mga buting may lamang bitamina nang biglang, Kano, yung aso nating si Tagpi, may bulutong din
sa kanyang tigmagkabilang mga mata. Ang dinig naming medyo pasigaw at nag-aalalang, sabi ni Inay Estela kay Itay. Dahilan upang mabilis naming ibinaling ang aming mga paningin. Sa aming nasa pintuang kusinang si Inay, hindi na naiwasan pang mag-alala ni Itay dahil sadyang maalaga ito at mapagmahal sa aming mga alagang mga hayop. Kung kaya't pansamantala naming lahat na iniwan sa mesa ang mga gagamiting panturok sa aming mga alagang panabong at sabay-sabay naming pinuntahan sa aming balkonahe ang nakataling sa tagpi. At dooy nakita naming lahat na ito'y nakalugmok na lamang at nananamlay at halos hindi na niya makita ang paligid dahil sa naglalakihang tig-isang bulutong na parang pigsa kong titingnan sa tigmagkabilang gilid ng kanyang mga mata. At nang suriin ni Manuel o ng aking kapatid kung nasaan ang aming nag-iisang alagang pusang nagngangalang si Mulingkaw, ay nakita niya itong nasa gilid o tabi ng aming dapog o ng aming mismong lutuan, at kagaya ng aming alagang asong si Tagpi ay nanghihina na ito at puro bukol ang kanyang katawan. Anong klaseng sakit ba ito ng mga hayop? Nangyari na ito noon, pero hindi ganito. Sa mga alagang panabong lamang, nagkakaroon ng bulutong at maliliit lamang yon. Pero ngayon, malalaki na ang mga bukol at sa iba't ibang hayop pa, tumutubo. Paano nangyari ito? Uwi ka na Itay na parang kinakausap niya ang kanyang sarili. Banaag na ito ng matinding pag-aalala sa aming mga alagang hayop maliban lang kay Malaginto. Dahil sa namumukod tanging si Malaginto lamang ang walang bukol o bulutong sa lahat ng mga alagang hayop namin noon. Tayo na mga anak, magmadali na tayo. Hawakan niyo isa-isa ang ating mga alagang mga manok na merong mga bulutong o sakit. Kinakailangan nating maging maagap. At kung sakaling kulangin ang ating mga bitaminang yan na nasa bote, ay pupunta akong saglit sa ating bayan ngayong ding araw na ito para bumili ng mga gamot para sa bulutong. Uwi ka na Itay. Mabilis naman kaming apat na lumabas ng aming balkonahe at inihanda ka agad ni Itay ang hiringgilyang may lamang gamot. Hawak ko namang maingat ang nooy, nakakaawang nang hihinang dalusaping yellow-legged, at nakita ko pang isinuot ni Itay ang kanyang sariling pag-aaring salamin sa mata, at pagkatapos ay akmana sana niyang itutusok ang hiringgilya sa katawan ng aming alagang dalusaping yellow-legged nang walang ano-ano'y bigla na lamang na, "Baliwala! Baliwala yung gagawin mong yan! Kano, iho! Dinig naming lahat na bigla ang pagkakasabi ng isang boses ng matanda, at nanggagaling sa labas ng aming bakuran ang boses na pamilyar sa aming lahat, ang boses ni Lolo Pedro. Tatang Pedro, kayo po. Anak Ramon, pagbuksan mo nga ng pintuan ng bakod at papasokin mo anak si Tatang Pedro at ang kanyang dalawang mga apo. Sinunod kaagad ng aking kapatid ang utos na yun sa kanya ni Itay. Pinapasok namin sa loob ng aming bakuran ang nooy. May himas-himas na isang panabong na isang ugis na si Lolo Pedro, at sa kanyang likuray ay ang kanyang mga apong dalawang binatang nagngangalang Zacarias at si Ezekiel. Masyado talaga akong humanga sa iyong matinding pagmamahal at pagmamalasakit sa iyong mga alagang mga hayop, Kano. Hindi lamang sa iyong mga alagang panabong. Napakabuti mong tao, Kano. Dinig naming lahat na sabi ni Lolo Pedro kay Itay. Tatang Pedro, ano po kayang sakit ng aming mga alagang mga hayop? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Itay. Isa yang bulutong. Isang sakit na nakukuha ng mga hayop sa init ng paligid. Tapos ay sasamahan pa ng pagbago-bago ng klima ng panahon. Maaaring kayang-kayang gamutin yan ng mga gamot na yan, Kano. Pero lahat ng problema tungkol dyan ay may solusyon. At ang gamot na yon o solusyon, Kano, ay hindi mo na kailangan pang bilhin sa inyong mismong bayan. Ang gamot
para mawalang kusa ang mga bulutong ng inyong mga alagang mga hayop ay meron ka na kano. Napaisip si Itay sa mga mahihiwagang mga katagang binabanggit sa kanya ni Lolo Pedro. Ano pong ibig niyong sabihin, Tatang Pedro? Ang tubig sa mahiwagang bukal na nasa mismong tapat ng inyong matandang punong nara sa inyong mismong bundok. Iyon kano, ang gamitin mo o ipaligo mo sa inyong mga alagang hayop. Gagaling sila at hindi lamang sa mga hayop na may sakit magkakabisa ang tubig sa bukal na yon, kundi maging sa lahat ng mga may mga sakit na hindi kayang pagalingin ng sino mang manggagamot. Sa mga sinabing yon ni Lolo Pedro sa kanya, nanlaki ang aming mga mata. Napaka-misteryosong tao nitong si Lolo Pedro dahil papaanong nalaman nito ang tungkol sa bukal na yon na nasa aming bundok. Naisip tuloy namin baka sila ang mga taong noon pa man ay nagmamatyag sa amin sa tuwing kami ay pupuntang bundok para paliguan si Malaginto. Pero parang hindi naman. Tatang Pedro, paanong... Hindi pa ito ang tamang panahon upang malaman niyo sa amin kung bakit alam namin ng tungkol sa bukal na yon, kano? At hindi pa ito ang tamang panahon para malaman niyo kung ano ba talaga o kung sino at saan nagsimula ang inyong alagang Malagintong panabong. Sabi pa sa kanya ni Lolo Pedro. Ilang sandali pa'y nagpaalam na ang mga ito sa amin at nagpahabol pa ng mga katagang. Mag-iingat kayo kano. Sa tuwing kayo ay pupuntang bundok, dala si Malaginto upang siya'y paliguan sa bukal dahil apurado nang mapasa kamay ng isang masamang tao ang inyong Malaginto. Mag-iingat kayo. Tayo na mga apo. Iniwan nila kaming banaag talaga ang matinding pagtataka sa aming mga hitsura tungkol sa kung anong katauhan meron ang tatlong sina Lolo Pedro at ang kanyang dalawang mga apo. Meron pang tirang mga lagpas kalahating tubig galing sa bukal na nasa loob ng aming buting plastik at yon ang ginamit ni Itay. Pinagkasya namin yon at ang aming unang pinaliguan ay ang aming alagang dalusaping nang hihina na. At ng mismong araw na yon, gamit ang tubig sa bukal na nasa aming bundok at matyaga naming magkakapatid na kumuha ng tubig doon sa mismong bukal, ay matagumpay na napaliguan ni Itay lahat ng aming mga panabong na merong mga bulutong. Kasama na nga doon ang aming alagang asong si Tagpi at ang aming alagang pusang nagngangalang si Muningkaw. Hindi agad yun nagkabisa sa kanilang mga katawan ng mismong araw na yon, ngunit kinaumagahan, araw ng linggo, ang araw ng pagkikita ni Lolo Pedro at ni Itay Kano sa aming mismong sabungan, ay ang umagang nakita naming nagdahilan lamang ang aming mga alagang mga hayop nang bigla na lamang sumigla ang mga ito, lalong-lalo na nga ang aming alagang pusang si Muningkaw at ang aming alagang asong si Tagpi. Maya't maya ang kahol nito sa direksyon ng mga kakahuyang nasa labas o merong distansya sa aming tahanan na parang meron siyang naaamoy na tao doon. Mabilis kong tiningnang maigi ang mga kakahuyang nagsisiksikan at may mga makakapal na mga dahon at sa paligid ng mga punong yon ay merong mga damong tumubo. Wala naman akong nakitang tao doon, pero agresibo talagang kumakahol ang aming alagang aso. Ano po bang masasabi niyo tungkol sa pamilyang yan, boss? Ano pong hakbang ang gusto niyong gawin namin? Ang tanong ng isang binata sa isang mamang merong hitsurang parang si Mr. Suabe dahil sa kanyang bigote at merong hitsurang hindi papahuli ng buhay. Sumagot naman ito at sinabing, Gusto ko, Rigor, sa lalong madaling panahon, ay kumilos na kayo. Hindi pwedeng tumagal pa sa kanilang mga kamay
ang malagintong panabong na yan. Nasasabik na akong mapa sa kamay ko ang malagintong yan. Gawin niyo ang lahat, kahit buhay pa ng pamilyang yan. Ang magiging kapalit, maliwanag ba, Rigor, Vladimir at Buknoy? Masusunod po, Boss Kinong. Ang sagot naman ng tauhang nagngangalang si Rigor sa kanyang among si Kinong na siyang sinasabi ni Mang Tonyong, isang sabongerong magnanakaw noon, at ang naturang tatlong mga kalalakihang kanyang utusan ay sila. Sila ang mga kalalakihang aali-aligid. Sa aming mismong tahanan noon pa man, makikita ang mga itong nakapwesto sa katawan ng isang malaking punong kahoy di kalayuan sa aming tahanan. Nakatanaw sa aming bakuran at sila ang kinakahol ng aming alagang asong nagngangalang si Tagpi. Maagang dumating sa aming bahay o sa labas ng aming nakasaradong bakuran ang dalawang sinamang Oktabo at si Mang Clarito. Paulit-ulit na nga nilang tinatawag ang pangalan ni Itay Kano. Ilang sandali lang ay nakita na rin namin na dumating na rin ang tatlong sina Mang Rodi, Mang Iko at si Lolo Berhil, alinsabay ng kanilang pagsulputan sa labas ng aming bakuran ay siya namang paglitaw ng tatlong magkakasamang sina Mang Alfredo, Mang Ilyasar at si Mang Tonyo. Magkakahalong saya ang kasalukuyang nooy mababa na aga sa kanilang mga hitsura. Saya at pag-aalala para sa nalalapit na laban ng aming panabong na si Malaginto at ng kinatatakotang iniilagan ng mga sabongerong may mutya, ang legendaring magsasabong na si Lolo Pedro at ang binansagang ang manok ni San Pedro. Pinapasok ko agad sila sa loob ng aming nakabukas na pintuan ng aming bakod na gawa sa kawayan. Lumapit kaagad sila sa nooy nakasombrerong pabilog na si Itay Kano. Bagong ligo si Itay at merong malinis na kasuotan. Pagkalapit nila kay Itay ay bumanat kaagad ng mga kataga itong si Mang Tonyo kay Itay. Kaibigang Kano, kanina nang kaming tatlo ay naglalakad sa daan papunta dito sa inyong tahanan ay may nakita kami at makakasalubong sana sa daan. At nasa 4 ang kanilang bilang. Hindi namin sila mahitsurahan, kaibigang Kano, dahil sa bigla na lamang silang lumihis ng daan. O ang ibig kong sabihin, kaibigang Kano, ay nag-iba sila ng daan. Ang may pagtatakang sabi ni Mang Tonyo kay Itay Kano. Siya nga, kaibigang Kano. At alam namin at natitiyak naming nanggaling ang mga ito malapit o sa labas ng inyong tahanan. Dagdag namang pagkakasabi ni Mang Ilyasar, dahilan upang silang lahat o kaming lahat ay nagkatitigan sa isa't isa. Nagtataka at nagtatanong ang aming mga mata kung sino ang mga kalalakihang binabanggit nila. Mag-iingat kayo palagi, Kano, dahil talagang malakas ang kutob kong nasa paligid lang sila at nalalapit na nilang gawin ang masamang balak nila sa inyo o maging sa inyong malagintong panabong. Ang sabi naman ni Lolo Berhil kay Itay Kano. At pagkatapos ng kanilang mga pag-uusap na yon ay magkakasama na nga kaming naglakad papunta sa aming mismong sabungan. Pagkarating sa aming mismong sabungay ay nagkagulo ang mga tao sa labas ng sabungan, nagbubulong-bulungan at nakaagaw sa aming mga atensyon. Ang tatlong sina Lolo Pedro at ang kanyang dalawang mga apo na nooy nasa loob na sila ng sabungan. Puting-puti ang kanilang mga suot na mga damit na katulad ng kanilang panabong na isang ugis, at kung kaano kaputi ang buhok, biguti at balbas nitong si Lolo Pedro ay ganoon din ang balahibo ng kanyang ugis na panabong sa lahat ng mga naunang laban ng aming Malagintoy. Ang araw na yon lang ang masasabi kong naging maingay ang bulong-bulungan ng mga tao sa labas ng sabungan. Sa tingin mo, pare, kayang-kayang patumbahin ng malagintong panabong ni Kano ang ugis ng tinawag at tinaguriang tanyag at kilabot na si Tatang Pedro?
Ang tanong ng isang mamumusta sa kanyang katabing mamumusta rin habang sila'y nakatingin sa gitnang bahagi ng sabungan kung saan ay makikita ng magkaharap na sina Itay Cano at Mang Iko. Tala si Malaginto at si Lolo Pedro. Hawak nito at hinihimas nito ang kanyang ugis na panabong at sa kanyang tabi na may makikita ang kanyang dalawang binatang mga apong, parehong mga mahuhusay na mga magtatari. Ang totoo pare, hindi ko rin alam. Hindi ko masasagot yung tanong mo na yan. Kasi ang totoo niyan pare ay naguguluhan na ako pare. At parang sasabog na ang ulo ko. Dahil hindi ko alam kung kaninong panabong ako pupusta. Sagot sa kanya ng kanyang katabing isa ring mamumusta. Isang magandang salpukan, bakbakan ng dalawang mga pag-aaring mga mandirigmang panabong ang ating masasaksihan ngayong araw na ito. Sabihin nyo na kung kanino kayo pupusta sa ugis ba na pag-aari ng tanyag at kinatatakutan ng lahat ng mga sabongerong may mutya na si Tatang Pedro o sa malagintong panabong na isang hari ng sabungan at pag-aari ng ating kabaryong si Cano. Ang pasigaw na pagkakasabi ng matandang sentensyador ng sabungan, samantalang makikitang kalmado lang ang tigmagkabilang panig, si Tatang Pedro at si Itay Cano. Pinatarian na nga ng Kristo at ng sentensyador ng sabungan ang kanilang mga mandirigmang panabong. Aligaga ang Kristo at sentensyador ng sabungan sa pagkolekta ng mga perang pusta. Ganoon po kasi Sir Jess ang uso noon. Ewan ko na lamang po sa panahon natin ngayon kung ganoon din ba ang patakaran sa mga sabungan. At pagkatapos na makargahan ng tig-isang tari ang kanilang mga manok panabong, ay pareho na nga silang pinagharap ng sentensyador sa gitnang bahagi ng sabungan, si Itay Cano. Dala ang aming gwapitong si Malaginto at si Lolo Pedro. Dala ang kanilang ugis na panabong. Pagkarating nila sa gitnang bahagi ng sabungay, katakatakang bigla na lamang na umihip ang hangin sa paligid ng sabungan. Isang pamilyar na ihip ng hangin at bango sa paligid ang aming kasalukuyang nararamdaman at nalalanghap ng mga oras na yon. Ibang klase ito. Isa lang ang ibig sabihin nito. Isa itong bakbakan ng dalawang mga mandirigmang mga panabong na nasa pag-iingat ng dalawang mabubuting mga amo. Iyan ang kasalukuyang nasasaksihan ko ngayon sa paligid ng sabungan. Ang wika ni Lolo Virgil, ilang sandali pa magkasabay na nga nilang pinagharap ang dalawang mga panabong. Tumukha ang mga ito ng halos magkasabay at magkasunod. Pagkatapos nilang alisin ang mga kaluban sa bawat isa, inilapag na nga nila ito sa sahig ng sabungan kasabay ng kanilang paglayo sa dalawang panabong. Kapansin-pansin sa kanilang dalawa na parang wala silang interes na pumusturang parang papasugod. Sa halip ay pinakikiramdaman lamang nila ang kanilang mga kilos. Nakabibinging katahimikan na ang nooy maririnig sa labas ng sabungan. Kalmadong pareho ang dalawang panabong na katulad ng kanilang mga among si Itay Cano at Lolo Pedro. Ilang sandali pa'y magkasabay nilang pinalo ang bawat isa sa paraang lumipad silang pareho at nagpang-abot sa ere at kapansin-pansin na pareho ang paraan ng kanilang pag-atake sa isa't isa, ang paraan ng kanilang pagpalo sa isa't isa. Hindi lamang yun Sir Jess, makikita silang parehong ganado sa bakbakan. Bigla na lamang na pinalo ng ugis sa parting kilikili ang aming Malaginto at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita naming lahat na bigla na lamang na naglaglagan ang mga kulay gintong balahibo ng aming Malaginto sa sahig ng sabungan at ganoon din ang nooy ginawa sa kanya ni Malaginto. Bigla na lamang binigwasan ng malakas na bultahe ng pagpalo sa parting kilikili ang ugis ni Lolo Pedro. Kumalat din sa sahig ng sabungan
at naghalo ang kanilang mapuputi at malagintong balahibo ng dalawa at pareho silang dalawang magkasabay na dumistansya o humiwalay sa isa't isa. Pagkabagsak nilang dalaway, ura-urada nilang hinarap at inatake ang bawat isa. Parehong magaling, parehong mabilis, at pareho talaga ang kanilang paraan o taktika ng kanilang mga pag-atake sa isa't isa. Pagtama ng tari ni Malaginto sa parting dibdib ng ugis, ay nakita naming lahat, Sir Jessa, kung papaanong dumulas lamang ang kanyang tari sa dibdib ng naturang ugis. At pagpihit naman ng ugis sa aming Malagintoy ay siya namang pag-angat ng kanyang paang may kargang tari at kanyang binigwasan ng isang solidong palo ang aming Malaginto. Tumama yun sa kanyang parting puwitan. Ngunit hindi yun bumaon dahil tumalbog lamang yun nang tumama yun sa kanyang puwitan. Isang nakakamanghang salpukan at palitan ng pag-atake ang kasalukuyang nooy. Makikita sa loob ng sabungan, napapaiktad na para bang tinatamaan din ng tari ang ilan sa mga tao sa labas ng sabungan sa tuwing nakikita nilang nagpapalitan ng pag-atake sa isa't isa ang dalawang panabong. Gumanti sa kanya ang naturang ugis nila Lolo Pedro sa paraang pinalawit ng ugis at kanyang tinangkang ibaon sana sa malapad na likod ng aming Malaginto ang kanyang kargang tari. Lumagotob yun, Sir Jess, ngunit hindi yun bumaon, dahilan upang sunod-sunod siyang pinalo ng aming Malaginto at siya'y dinala ng aming Malaginto sa gilid ng ruweda. Dinikdik niya ng dinikdik ang naturang ugis doon, pero napakahiwagang bakbakan at punong-puno ng misteryo at kababalaghan dahil talagang dumudulas lang sa katawan ng ugis ang kanyang kargang tari o ng aming Malaginto. Naglaglagang muli ang mga mapuputing balahibo ng ugis sa sahig ng sabungan, ngunit hindi ito hinihingal, hindi rin ito kababakasan na meron na itong tamaan ng tari sa kanyang katawan. Pumalo ito ng malakas at nakita namin kung papaanong tumalsik ng napakalakas palayo sa kanya ang aming Malaginto. Hindi pa ito nakontento. Nakita naming lahat sa kung papaano niya sinundan si Malaginto. Sinundan niya ito ng pagpalo. Kinigigan niya si Malaginto ng sunod-sunod. Ngunit nasayang lang ang kanyang mga pag-ataking yun dahil walang nangyari ni hindi man lang iniinda ng aming Malaginto ang kanyang pag-ataking yun. Ilang sandali pa'y magkasabay nilang ibinuka at ikinampay ang kanilang mga pakpak. Magkasabay silang lumipad na para bang kanilang pinag-usapang sa ere ay doon nila itutuloy ang kanilang bakbakan. Muli silang nagpalitan ng pagpalo sa ere. Nakaawang na o nakanganga ang mga bibig ng lahat ng mga tao sa labas ng sabungan, ngunit hindi sila Itay Kano at si Lolo Pedro dahil parang makikita silang nag-uusap ang kanilang mga mata. Tinapyas ng kanilang mga kargang tari ang kanilang mga pakpak. Pagbagsak nilang dalawa sa lupang sahig ng sabungay, nakita naming lahat sa kauna-unahang pagkakataon kung papaanong may paunti-unti ng dugong gumagapang pababa sa paang merong kargang taring si Malaginto. Hindi lamang yun, Sir Jess, mas lalo pa kaming kinabahan at natakot noon dahil hinihingal na ito habang makikita na itong nakapusturang parang papasugod sa ugis nila Lolo Pedro na nooy katulad ng aming Malagintoy. Duguan na rin ang kanyang paang may kargang tari. Hinihingal na ito at bagsak na at sumasayad na ang kanyang kaliwang pakpak sa lupang sahig ng sabungan habang ito'y makikitang katulad ng aming Malagintoy nakapusturang parang papasugod. Sa madaling salita, higit na nakalalamang pa rin ang ating bidang si Malaginto kung siya'y ikukumpara sa ugis nila Lolo Pedro. Bigla na lamang na bumuelo ang ugis at muli na naman siyang umatake papalapit sa aming Malaginto at kanyang binigwasan ng malakas na pagpalo sa parting tagiliran ang aming Malaginto. Lumagotob yun, Sir Jess,
at nakita naming lahat sa kung papaanong bigla na lamang itong dumistansya papalayo sa aming Malaginto. Ganoon din si Malaginto sa kanya. Mabilis itong tumayo, ngunit nakapagtatatang hindi na siya umaatake sa aming Malaginto. Ganoon din si Malaginto sa kanya. Naghiyawan ang lahat ng mga mamumusta dahil inisip nilang panalo na si Malaginto. Mabilis namang dinakma ni Itay Kano si Malaginto. Ganoon din ang nooy makikitang ginagawa ni Lolo Pedro sa kanyang hinihingal na ugis. Pinagharap nila ito habang nakaantabay na ang sentensyador ng sabungan kung sino ang mananalo sa dalawang panabong. Tumuka si Malaginto sa ulo ng ugis ng dalawang magkasunod na kahit pa ito'y hinihingal na nakagaya ng ugis. Subalit nang ang ugis na ang binigyan ng pagkakataon na tumuka sa aming Malaginto ay biglang, Panalo! Panalo ang hari ng sabungan! Panalo si Malaginto! ang pasigaw at masayang muling pagkakadeklara ng sentensyador ng sabungan dahil hindi na gumanti ng pagtuka sa aming nanghihina at hinihingal na si Malaginto ang kapareho niyang hinihingal ding ugis nila Lolo Pedro. Panalo! Panalo na naman si Malaginto. Nakita naming sinuri ng dalawang apo ni Lolo Pedro ang kanilang natalong ugis habang ito'y hawak ni Lolo Pedro, at doon ay kanilang nakitang meron pala itong tinamong pahabang hiwa ng tari. Galing sa aming alagang si Malaginto sa kanyang parting tagiliran. Bukod pa doon, Sir Jess, ay wala na silang iba pang nakitang tama ng tari sa kanyang katawan. Subalit nakapagtatakang nang suriin ni Mang Iko ang aming alagang hinihingal na si Malaginto'y hindi namin alam kung yun ba'y nagkataon lamang o parang sinadya, dahil kung ano ang pinsalang nangyari sa panabong na ugis nila Lolo Pedro sa kanyang parting tagiliran ay yun din ang pinsalang nakita nila Itay sa aming alagang si Malaginto. Nagkaroon din ito ng kaparehong haba at malaking hiwa ng kargang tari ng ugis sa kanyang parting tagiliran. Ang kaibahan nga lang, Sir Jess, ay tumuka ito ng sunod-sunod sa ulo ng ugis nila Lolo Pedro. Ngunit ang ugis ay hindi na gumanti ng tuka sa aming Malaginto. Bigla na lamang itong umayaw, kung kaya't sa patakaran saan mang sabungan sa aming probinsya noon ay maidideklarang panalo ang aming Malaginto kahit pa'y buhay ang kanyang katunggaling panabong. Ganoon pa may, sa kabila ng pagkatalo ng panig nila Lolo Pedro ay katakatakang ni hindi namin nakita sa kanilang mga hitsura ang matinding pagkadismaya at pagtataka sa naging pagkatalo ng kanilang panabong sa aming Malaginto, dahil nananatiling kalmado ang mga ito na para bang kung sila'y titingnan ay parang inaasahan na nga nilang iyon ang mangyayari sa kanilang panabong. Alam nilang matatalo ito. Himas-himas ni Itay ang aming Malaginto sa labas ng sabungan. Ganoon din si Lolo Pedro na nooy makikita na silang papalapit na sa aming kinaroroonan, lalong-lalo na nga sa kinatatayuan ni Itay. At nang sila'y nasa mismong tapat na ni Itay Kano ay nagwika itong si Lolo Pedro kay Itay nang, "Nakita mo na, Kano? Kung gaano kagaling at kabangis makipagbakbakan at makipagdikdikan ang inyong malagintong panabong. Natutuwa ako at masyado talaga akong naaliw sa kanyang pakikipaglaban sa aking ugis na panabong. Isipin mo ha, nagawa niyang pasukuin ang aming ugis sa kauna-unahang pagkakataon. Pinabati kita, Kano, sa inyong pagkapanalo
o ng inyong malagintong panabong na isang hari ng sabungan. Ang dinig naming masaya at walang halong kaplastikang pagkakasambit ni Lolo Pedro kay Itay at nakipagkamay pa ang mga ito kay Itay. Maraming salamat din po, Tatang Pedro. Masaya po ako't naipanalo ng aming malaginto ang laban sa araw na ito. Pero ang totoo po, Tatang Pedro, inaamin ko po sa inyong kinabahan po talaga ako kanina. Sagot sa kanya ni Itay. Normal na tayo ay kabahan sa naging laban ng ating mga panabong. Dahil bukod sa perang postay, ay tayo ay nag-aalala na baka sila'y masawi. Pero ito lang ang pagkakatandaan mo. Manatili lang ang tiwala at magandang samahan ninyo ng inyong alagang malaginto. Ay kahit sino ay walang makakatalo sa inyong malaginto. Dagdag pang pagkakasabi ni Lolo Pedro kay Itay. Paano ka no? Mukhang kinakailangan na naming umalis ng sabungang ito. Narito ang aming natalong ugis. Mapapa sa inyo na ito. Dahil sa ito'y umayaw na sa laban. Ang sabi ni Lolo Pedro kay Itay. Ngunit, Huwag na po, Tatang Pedro. Buhay na buhay pa po yan. At malakas pa. Hindi po yan matatawag na isang biyag. Umayaw lang talaga siya sa laban. sagot naman sa kanya ni Itay. Dahil wala talaga siyang planong kunin sa may-ari ng panabong ang natalong manok. Lalo na kung ito'y malakas pa naman. Dahil doon ay natuwa itong si Lolo Pedro. Teka lang, nga pala kano, ihanda ninyong maigi ang inyong malagintong panabong na yan. Dahil alam kong sa mga araw na ito'y nakarating na sa kaalaman ng dalawang tanyag na magkapatid na si Socorro at Joaquin ang tungkol sa inyong malagintong panabong na yan, at natitiyak kong hindi sila papayag na manatiling tanyag ang pangalan mo, lalong-lalo na nga yang inyong malagintong panabong na yan. Nanlaki ang aming mga mata nang marinig naming lahat ang pangalan ng dalawang kinatatakutang magsasabong sa mismong bibig ni Lolo Pedro, si Mang Socorro at ang kanyang kapatid na nagngangalang si Joaquin. Lalong-lalo na nga ng tatlong mga magsasabong na sila Mang Tonyo, Mang Alfredo at Mang Eliazar. Kung kaya't, Tatang Pedro, ang binabanggit niyo po ba ay ang dalawang magkapatid na parehong magsasabong at meron ding tig-isang panabong na maiitim, mababangis makipagbakbakan at hindi pumapayag na hindi patay ang kanilang mga makakabanggang mga panabong? gulat na pagkakatanong ni Mang Alfredo kay Lolo Pedro. Sinagot naman siya nito at sinabing, Oo, tama ka riyan, Alfredo. Hindi ba't yun ang pangalan mo? Tumango-tango sa kanya itong si Mang Alfredo bilang pagsang-ayon. Sila nga. At usap-usapang ang kanilang mga panabong ay kinasihan o ginagamit ng mga masasamang nilalang. Ang kanilang mga panabong sa tuwing ito'y kanila nang isinasabak na sa labanan dahil sa mga dasal, orasyon o ritual at kung ano-ano pang mga tawag sa mga ginagawa nilang iyon. Mga ritual, mga salitang nagmula sa kadiliman na mana o ipinamana sa kanilang magkapatid. Ang mga orasyon na iyon ng kanilang mga yumaong mga tanyag na mga mambabarang at ginamit nila ang mga kaalamang iyon sa kanilang mga panabong. Di ba't tama po ako, Tatang Pedro? Ang dugsong namang pagkakasabi ni Mang Tonyo sa hindi na naituloy na dapat sana'y sasabihin ni Lolo Pedro. Tama ka riyan, iho. Tonyo, hindi ba't ikaw yung tanyag na isang taga-Bitaw? Sinagot naman siya ni Mang Tonyo at sinabi sa kanyang, Opo, Tatang Pedro. Pero noon po yun. Ngayon po ay hindi na. Dalawang mga nakakatakot na mga panabong ang tig-iisang nasa kanilang pag-iingat. Isang kulay berdeng panabong na parang kakulay ng lumot
ang kanyang mga balahibo ang nasa pangangalaga ng nakakatandang kapatid na nagngangalang Socorro, at ang kanyang panabong na yon ay kanilang tinawag na isang lumutin. Wala itong palong, wala rin itong lambi, pero nagtataglay ito ng mga malalaking bilugang mga mata at namumula-mula ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga paay sing-itim ng uling. Pinaghalong itim at berde ang kanyang balahibo, samantalang isa namang dalusaping sunog kung tawagin ang pag-aaring panabong ng kanyang kapatid na nagngangalang si Joaquin. Isa itong dalusaping may nakakatakot na bilugang, purong itim na mga mata, pinaghalong pula at itim ang kanyang mga balahibo, pero mas nangingibabaw ang kulay itim niyang balahibo, at ang mga paa ng kanyang dalusaping sunog na yon ay kulay itim, at ang palong nito'y nakapaling sa kaliwa. Unat na unat din ang kanilang mga buntot. Higit sa lahat, parehong mga demonyo. Makipagbagbakan ang dalawang panabong nila. Hindi sila titigil hanggat hindi wasak na wasak at nangalat sa loob ng sabungan ang mga laman at lamang loob ng kanilang mga panabong na kanilang makabangga, o sa madaling salita'y masamang engkanto ang tinatawag nila upang pumasok sa katawan ng kanilang mga panabong. Hindi ka panipaniwala, hindi ba? Hindi ba? Sa mga nakikinig ngayon sa channel na ito, hindi ka panipaniwala. Pero totoong nangyayari ang mga sinasabi ko sa inyong yan. Ang mahabang paliwanag ni Lolo Pedro sa aming lahat, kung saan ng mga sandaling yon ay nagdidikdika na ang isang dalusaping panabong ng isa sa aming kabaryo laban sa mayahing pag-aari ng dayong mga magsasabong sa loob ng sabungan. Teka lamang po, Tatang Pedro. Mawalang galang na po sa inyong usapan itong aming kaibigan at kumparing si Paring Kano. Tatang Pedro, bakit hindi po sila, o I mean yung dalawang magkapatid na Socorro at Joaquin na yon, ay hindi niyo pa ba sila nakakabangga? O ng inyong ugis na panabong na yan? Alinman sa kanilang dalawang panabong na yon? Bigla ang singit naman at tanong nitong si Mang Clarito kay Lolo Pedro. Tahimik lamang noon si Itay at iba pa niyang mga kaibigan, ganoon din si Lolo Virgil at ang dalawang apo ni Lolo Pedro. Hindi ko alam kung bakit, pero sila itong tumatanggi sa tuwing hinahamon sila ng aking apong si Ezekiel. Natatakot sila dahil siguro'y alam nilang walang panalo ang kanilang mga maiitim na mga panapong sa aking maputing ugis. Lalong-lalo na siguro sa malagintong balahibo ng inyong panabong Kano. Ang sagot ni Lolo Pedro kay Mang Clarito. Pagkatapos noy, tuluyan na nga silang nagpaalam sa amin at tumalikod ng sabungan. Kaibigan Kano, alam mo, bukod sa magkapatid na sina Socorro at Joaquin, ay meron pa silang pinsang nagngangalang si Lazaro. Ang sabi naman ni Mang Eliazar kay Itay Kano, noong kaming lahat ay magkakasama ng pabalik sa aming tahanan, bitbit ng aking kapatid na si Ramon ang bayong kung saan ay naroon ang nanghihinang si Malaginto. Kalmadong kalmado pa rin ito sa kabila ng kanyang mga tinamong sugat sa digmaang kanyang pinagdaanan. Kaibigang Eliazar, si Lazaro ba kamo? Yung... Ang gulat na gulat at hindi maituloy na dapat sana'y sasabihin ni Mang Iko at ni Mang Rudy, kung saan ay ikinasindak naming lahat yon. Oo, si Lazaro. Kilalang kilala ko ang pangalan niya. Isa rin siyang taong may kaalaman sa mahika, lalo na sa kaalaman tungkol sa dilim, na katulad ng kanyang mga pinsang sina Socorro at Joaquin, ang taong palaging nakasuot ng itim at mahabang jacket, may pabilog at maitim na sombrerong isinusuot. Higit sa lahat ay may alagang isang malaki at hindi pangkaraniwang uwak na parang may isip. Palagi itong nakapatong sa kanyang kaliwang balikat at kanya pa itong nagagawang utusan. At ang mas nakamamangha sa kanyang alagang uwak na yun
ay kaya nitong makipagbagbagan sa isang manok panabong sa utos lamang ng kanyang among si Lazaro. Kano, iyo, kagaya ng sinabi ko sa iyo noon pa man, habang tumatagal at lalong nakikilala pa ang pangalan mo, lalo na nga iyang inyong panabong na yan, ay patindi ng patindi ang makakasagupa ng inyong malagintong panabong. Mas lalo kaming nasindak at namangha sa lahat ng mga sinabing yon ni Lolo Berhil tungkol sa kung sino nga ba itong magsasabong na nagngangalang si Lazaro. Tama po kayo riyan, Tatang Berhil. At ang alam ko'y may isa siyang panabong na nasa kanyang pangangalaga. Isa itong talisayin. Pero kung tawagin niya ay kanawayon. Hindi po kasi magkalayo ang kulay ng balahibo nito sa isang talisaying panabong. Kaya nga lang po ay nagtataglay ito ng maiitim at bilugang mga mata. Tirik na tirik din ang kanyang palong at napakaitim ng kanyang paa at maging ang kanyang tahid. Hindi lamang po yun, isa itong sinyalado. Dahil sa nagtataglay ito ng dalawang tig-iisang matutulis na kuko sa kanyang tigmagkabilang mga pakpak. Nakakatakot masyado ang itsura ng kanyang panabong. Dahil sa ere pa lamang ay winawasak na ng kanyang kanawayong panabong ang katawan ng kanyang katunggali. At pagpatay na at wakwak na ang tiyan ng kanyang katunggaling panabong, ay inuutusan kaagad ni Lazarong kainin ng kanyang alagang uwak sa gitnang bahagi ng sabungan ang mga bituka at mga lamang loob ng natalong panabong ng kanyang kanawayon. Ganoon kalupit ang panabong ng tatlong yon, kaibigang Kano. Ang sambit pang muli kay Itay Kano nitong si Mang Tonyo. Ngunit hindi ko sila kilala mga kaibigan, pero inaasahan ko nang sa oras na matalo ni Malaginto ang panabong na ugis ni Tatang Pedro ay alam kong lilitaw ang mga sabongerong katulad nila. Pero ganoon pa may, alam kong hindi sila aatrasan ng ating Malaginto. Sagot sa kanila ni Itay Kano, kung saan ay napangiti doon itong si Lolo Berhil. Natuwa si Lolo Berhil at kaming lahat sa isinagot na yun ni Itay Kano kay Mang Tonyo. Lalo na't narinig pa naming lahat sa kung papaanong pilit na tumilaok ng napakatinis at matagal maupos na pagtilaok ni Malaginto habang ito'y nasa loob ng kanyang bayong, na siya namang bigla ang sinabayan ng paghampas ng napakalamig na hangin sa paligid ng daang aming nilalakaran ng mga oras na yon. 3 pirasong may kasagarang laking isdang kung tawagin ay matambaka ang masayang inihaw naming 3 magkakapatid at ipinaris nila Mang Oktabo sa alak na binili ni Itay sa aming mismong bayan. Wala kasi kaming dalang bihag at kagaya ng mga naunay, isinawsaw nila yon sa toyong may kalamansi at kanilang pinigaan ng siling labuyo, at bumagay naman yun, Sir Jess, sa alak na binili ni Itay. At kasabay ng pag-ikot ng tagay ay ang mga kwentuhan tungkol sa sabong. Siyempre, wala nang makakabangga ang aming Malaginto sa darating na linggo dahil wala ni isa mang mga tanyaga na mga sabongero ang naghamon sa amin na ilaban sa kanilang mga panabong ang aming Malaginto. At narinig ko pang inalok nila Mang Clarito at Mang Oktabo si Itay na dalhin sa bawat magaganap na sabong sa ibang lugar ang aming Malaginto. Ngunit tumanggi si Itay sa kanila at kanyang sinabi sa kanilang dalawang, "Mga pare, kinakailangan ko munang papagpahingahin ang aking alagang si Malaginto dahil pansin kong naubos ang kanyang lakas sa pagkikipagdikdikan sa ugis ni Tatang Pedro. Sasabihin ko na lang sa inyo kung kailan muli natin siya ilalaban. Pero kung sakaling sa loob ng 2 linggo'y wala pa ring sabongerong pumasyal dito sa aming tahanay, ay saka na natin siya dalhin sa ibang sabungan o lugar. May sugat pa siya, mga pare. At bukas ko pa gagamutin yon, bukas ng umaga." Nirespeto nila ang naging desisyon ni Itay Kano. Ngunit nang mga sandaling yon ay nabuo na sa isip ni Itay ang planong gamutin ang sugat ni Malaginto gamit ang mahiwagang tubig sa bukal. Alam naming iyon ang pinakamabisang gamot
sa kanyang tinamong sugat hanggang sa hindi inaasahang nabanggit ni Mang Octavo at ni Mang Clarito ang nooy sakit sa mga panabong na kumakalat sa angmang lugar sa aming probinsya noon. Nagdahilan si Itay at sinabi niyang hindi naman nagkaroon ng sakit o bulutong ang aming mga panabong dahil baka madulas siya at mabanggit niya ang tungkol sa tubig galing sa mahiwagang bukal na siyang ginamit namin upang magsilbing lunas sa nasabing kumakalat na sakit. Paring Kano, maraming namatay at ibinaon sa lupa ng mga panabong, pare, dahil sa hindi kayang gamutin yung iba. Yung iba naman nakaligtas dahil naagapan pa gamit ang mamahaling gamot o panturok. Dinig naming sabi ni Mang Octavo at ni Mang Clarito. Sumang-ayon naman doon ng iba sa mga kaibigan ni Tay. Muling natapos ang kanilang inumang numero 1. Si Mang Octavo at Mang Claritong mayat maya ang kurot at sausaw ng inihaw na pulutang isdang matambaka kung tawagin. Kinaumagahan, sa tulong ng tubig galing sa bukal na siyang inihugas ni Itay Kano, sa nag-iisang tinamong sugat ni Malagintoy, 2 araw lang ang lumipas, ay mabilis din itong nagsara at humilom. Nagpatuloy sa paglipas ang mga araw, Sir Jess. Ngunit wala pa ring nagpaparamdam sa aming tahanan na mga taong sabungero. Lumipas ang 1 linggo, ay wala talagang gustong ibangga kay Malaginto ang kanilang mga panabong. Naisip tuloy ni Itay na baka dahil yun sa nagawang talunin ng aming Malaginto ang panabong na ugis ni Lolo Pedro. Dahilan upang makaramdam ng pagkaduwag ang iba pang mga sabungerong may mutya sa aming probinsya noon. Ngunit nagkamali kami, Sir Jess. Dahil nang magkataong araw ng Biyernes kung saan ay ang nakatakdang araw na aming paliliguan si Malaginto sa mahiwagang bukal, at pagkatapos itong paliguan ni Itay ay akmana sana niya itong muling tatalian upang kanya sanang itali sa maliit na kahoy na tumubo sa gilid ng aming lukaran upang magbilad sa araw at matuyo ang kanyang balahibo. Ngunit bigla na lamang itong nagpupumiglas sa kamay ni Itay. Dahilan upang parehong mabitawan ni Itay ang aming Malaginto at ang kanyang tali. Bigla na lamang lumipad si Malaginto palayo sa aming lukaran, at pagkabagsak niya sa lupang damuhan ay bigla itong pumusturang brusko. Yung tipong kung siya'y titingnan ay parang meron siyang inaasahang katunggaling panabong na gustong umatake sa kanya. Medyo nakabuka ang kanyang 2 mga pakpak sa kanyang tagiliran at pinakikiramdaman niya ang paligid. Makailang beses pa naming lahat na binabanggit ang pangalan niya sa pag-asang kusa itong lalapit sa amin. Ngunit ang inasal nito'y naging taliwas sa aming inaasahan. Dahil tila ba'y naging mailap na ito sa amin. Nakakapanibago dahil hindi siya ganoon. Nag-alala si Itay, dahilan upang kanyang napagpasyahang amin siyang paikutan upang sanay siya'y aming hulihin. Ngunit bigla na lamang kaming nakarinig ng boses sa paligid ng mga oras na yon. Isang pamilyar na boses, umieko ito, at pamilyar sa amin ang kanyang boses. Ang boses ng misteryosong lalaking bigla na lamang sumulpot sa aming sabungan at nagsabing tariang muli ang aming Malaginto. Kasabay naman nooy ay ang pag-ihip ng hangin sa paligid. Inililipad na ng hangin ang mga tuyong dahon at mga tuyong kahoy palayo sa aming kinaroroonan. Dinala ng hangin ang mga tuyong kahoy at mga tuyong dahon sa kasulok-sulukan ng gubat, at ang pamilyar na bangong aming nalalanghap sa paligid ng mga oras na yon. Nangilabot kaming lahat noon, Sir Jess, lalo na't hayaan niyo si Malaginto at ang inyong kaibigan nasa ganyang kalagayan. Ang dinig naming boses na pilit na sumasaliw sa aming pandinig, dahil ng puntong yon, hindi lang si Itay ang nakakarinig noon, kundi kaming lahat nananatiling nasa ganoong kalagayan o sitwasyon. Si Malaginto, mariin niyang pinakikiramdaman ang paligid, na alerto ito at hindi ito mapakali. Maya't maya niyang ibinabaling ang kanyang paningin sa paligid ng mga oras na yon.
na parang siya'y mayroong hinihintay na kung ano ng mga sandaling yon nang bigla na lamang kaming nakarinig ng sunod-sunod na huni o tunog galing sa isang uwak. Palakas ng palakas sa aming mga pandinig ang huni ng uwak na yon at ramdam ko o natitiyak naming parang agresibo ang paraan ng kanyang paghuning yon nang walang ano-ano'y. Nakita naming bigla na lamang tumingala sa ere ang aming malaginto. Bumukadkad ang kanyang mga kumikintab na mga balahibo. Kasunod ay bumuelo ito at pagkatapos ay nakita naming kanyang ibinuka ang kanyang dalawang magkaparis na dalawang kumikintab na mga pakpak at pagkatapos ay umangat ang kanyang dalawang paa sa lupang damuhan at napakataas ng kanyang lipad. At nang siya'y makarating sa mataas na parte ng ere, ay nagimbal kaming lahat nila Itay sa aming nasaksihan dahil nakita naming sinalubong si Malaginto sa ere ng isang may kalakihang uwak. Napakabilis ng kanyang pagbulusok paibaba at pinuntirya ng kanyang mahahapang kuko ang katawan ni Malaginto. Nakita naming lahat sa kung papaanong naglaglagan ang mga balahibo ni Malaginto sa lupang damuhan. Bumagsak silang pareho sa lupa at sa maniwala man kayo o hindi, Sir Jess, kitang-kita mismo ng aming mga mata kung papaanong nagpalitan sila ng pag-atake sa isa't isa. Si Malaginto gamit ang kanyang tahid na siyang kanyang ipinapalo sa naturang kakaiba at pambihirang malaking uwak at ang matatalas at maiitim na kuko ng uwak ang siya namang kanyang ikinakalmot sa ang parte ng katawan ng aming Malaginto. Sadyang nakakamangha kung titingnan ang palitan nila ng pag-atake sa isa't isa. Sadyang nakakamanghang makipagbakbakan ang nasabing uwak sa aming Malaginto. Dahil sa kung ito'y titingnan ay parang isa itong manok panabong na gagawa niyang patalsikin ang aming Malaginto palayo sa kanya. Ngunit hindi niya ito kayang lagyan o markahan ng sugat sa katawan ng aming Malaginto. Tumalon at lumipad ng napakataas ni Malaginto na siya namang pagtingala ng uwak. Humuni muna ito at kanyang sinundan ng lipad si Malaginto. Subalit doon siya nagkamali dahil pag-angat niya sa lupay, siya namang pagbagsak ni Malaginto. Bumulusok pababa si Malaginto at nakita naming lahat nila Itay kung papaano niya binigwasan ng isang malakas na pagpalo. Gamit lamang ang tulis ng kanyang tahin, humiwalay palayo sa kanya ang naturang uwak. At doon pa lamang namin naalala ang tungkol sa isang sabongerong pinsan ng dalawang sinamang Socorro at Mang Joaquin, ang magkapatid na sabongerong may nakakamanghang kaalaman para sa kanilang mga panabong. Ilang sandali pa'y nakita naming lumipad papalayo ang naturang may hindi pang karaniwang laki na isang uwak. Ngunit napansin naming lahat na parang nagpagiwang-giwang na ito sa ere. Hinihingal naman siyang sinundan ng tingin ng aming Malaginto at hindi na niya ito sinundan pa ng lipad upang atakihin